Milky Way Horror Stories. Andiyan na siya. Magandang araw sa mga taga-subaybay ng ating page. Sa mga gusto magpadala ng kanilang mga kwento, pwede kayong mag-send sa email natin sa milkyway07@gmail.com. Simulan na natin. Hindi ko akalain na ang simpleng pagbisita ko sa Baguio ay magiging isa sa pinaka-hindi ko malilimutang karanasan sa buong buhay ko. Hindi dahil sa lamig ng hangin o sa ganda ng tanawin, kundi dahil sa isang bahay na matagal ko nang gustong puntahan. Ngunit sana hindi ko na lang pinilit. Biyernes ng gabi, mga bandang 8:00, kararating ko lang sa Baguio. Pagkatapos ng mahabang biyahe mula Maynila, bumaba ako sa terminal ng Victory Liner. At ang unang tumama sa mukha ko ay ang lamig ng hangin ng lungsod. May kakaibang katahimikan ng Baguio tuwing gabi, parang humihinga ng hangin at may mga matang nakamasid mula sa dilim. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa Laperal White House, ang bahay na matagal nang pinag-uusapan. Tinitirhan daw ng mga kaluluwa ng mga namatay noong panahon ng Hapon. Dahil isa akong dokumentarista, dala ko ang aking DSLR camera, voice recorder at EMF detector, mga gamit na karaniwan kong ginagamit sa mga paranormal exploration. Walang kasama, walang team, ako lang. Ang plano ko ay simple, gumawa ng isang short documentary tungkol sa mga urban legends ng Baguio. Pero sa loob ng lahat ng lugar na binisita ko, Burnham Park, Teachers Camp, Diplomat Hotel, ang Laperal House lang ang may kakaibang tawag. Parang may tinig na bumubulong. Halika, pumasok ka. Nang marating ko ang harap ng bahay, mga 10:00 na ng gabi, tahimik ang Session Road at kakaunti na lang ang mga dumadaan. Ang Laperal White House ay nakatayo roon, maputi pero marungis. Tila may sarili itong ilaw na nagmumula sa buwan. May mga ulap na dumadaan sa langit at bawat dampi ng hangin ay may dalang lamig na hindi pangkaraniwan. Sinipat ko muna ang lente ng aking kamera, ang kabuuan ng bahay. Habang nakatutok ako sa viewfinder, napansin kong parang may anino sa isa sa mga bintana sa itaas. Mabilis lang, parang flash ng ilaw. Pero nang ibinaba ko na ang camera, wala naman ako nakita. First shot, sabi ko sa sarili ko. Sinimulan ko ngayon ang voice recorder. October 18, 2025, Laperal White House, Baguio City. First observation, may malamig na hangin kahit walang hangin sa paligid. Wala ring tao. Ilang minuto lang, biglang umilaw ang maliit kong EMF detector. Tumaas ang reading, walang kuryente sa paligid, pero may signal ng energy spike. Parang may huminga sa likod ko. Bukas ang gate, walang bantay. Ang sabi ng locals, madalas daw nagpapapasok tuwing gabi kapag may gustong mag-documentary. Pero sa gabing iyon, parang ako lang ang nandun. Paglapit ko sa pinto, narinig kong bigla kong kinilabutan. Yung tipong parang may humawak sa batok mo kahit wala naman. Hinawakan ko ang doorknob, malamig. Parang bakal na nilubog sa yelo. Pinihit ko, bumukas. Ang tunog ng bisagra ay parang tila daing, mahaba, mabagal at puno ng pighati. Sa loob, amoy alikabok, kahoy na luma. May mga lumang larawan sa dingding, pamilya, nakangiti. Pero sa bawat tingin ko, parang may lungkot sa mga mata nila. Sa gitna ng sala, may lumang piano. At sa ibabaw ng piano, may isang picture frame. Isang babae, nakaputi,
nakatingin sa camera. Sa ilalim ng litrato nakasulat, Beatrice Laperal, 1920 to 1945. Habang kumukuha ako ng mga footage, biglang bumaba ang temperatura mula 18 degrees Celsius naging 12 degrees Celsius sa loob ng ilang segundo. Tumaas din ang EMF reading. Mataas, sobrang taas, parang may dumaan na alon ng enerhiya. Bigla akong narinig ang mahina pero malinaw na tunog. Isang tunog mula sa piano. Isang nota lang pero malinaw. Napalingon ako, walang tao. Ang takip ng piano ay sarado. Inangat ko ng dahan-dahan at doon ko nakita may markang kamay sa ibabaw ng alikabok. Maliit, parang sa bata. At bago pa ako makagalaw, may sumunod na tunog. Tatlong nota. Isang musika ng pag-aantay. Sinimulan kong i-record lahat. Kung may nakakarinig sa akin, sabi ko, wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang magdokumentaryo. Pagkatapos kong sabihin iyon, biglang tumigil ang piano. Pero sa likod ko, may mahina at marahang yabag, pataas ng hagdan. Dinala ako ng aking curiosity. Umakyat ako sa hagdan. Bawat hakbang ay nag-iingay. Habang tumataas ako, pakiramdam ko'y may mga matang nakamasid mula sa dilim. Pagdating ko sa ikalawang palapag, may mahabang pasilyo. Sa dulo ay ilaw, mahinang kulay dilaw, parang kandila. Lumapit ako at sa gitna ng liwanag may babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok, nakatalikod. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa isang lumang larawan sa dingding. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Parang biglang nanigas ang buong katawan ko. Miss? Mahinahon kong tanong. Hindi siya kumibo. Tinapat ko ang kamera at doon ko lang napansin sa screen. Wala siyang ulo. Sumigaw ako at mabilis na umatras. Pero pagharap ko, wala na siya ulit. Tahimik ulit ang paligid. Pero ang EMF ko kumikislap ng pula. At ang hangin parang humuhuni ng bulong na hindi ko maintindihan. Dahil nanginginig na ako, napagpasyahan kong bumaba at lumabas. Pero bago ko maabot ang pinto, bigla akong narinig ang recorder ko. Tumunog ng mag-isa kahit hindi ko pinipindot. Huwag kang umalis. Tumigil ako. Nilapitan ko ang recorder. Paulit-ulit nitong sinasabi ang parehong linya na parang nakaloop. Pero ang boses ay iba. Hindi akin. Boses ng babae, malalim, puno ng pighati. Huwag kang alis. Huwag mo akong iiwan. Mabilis kong pinatay ang recorder. Pero hindi ito huminto. Lalong lumakas. Hanggang sa bumukas bigla ang pinto sa likod ko. Paglingon ko, may batang babae. Walang kulay ang balat, parang usok. Nakasuot siya ng lumang bestida at nakayuko. Kuya, nandito si Mama? Mahina pero malinaw. Hindi ako nakakibo. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Lumapit siya dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang mga paa sa kahoy ay parang maliliit na tadyak sa dibdib ko. Gusto mo maglaro? Tanong niya. Ngumiti siya pero walang mata. Isang itim na butas lang ang nasa magkabilang pisngi niya. At sa loob noon, parang may gumagalaw. Tumakbo ako palabas. Bitbit ang camera at recorder. Paglabas ko ng bahay, napansin kong mali ang paligid. Walang mga sasakyan, walang ilaw. Ang langit kulay abo. Ang Session Road, tahimik at tila walang tao. Para ako nasa ibang mundo. Sumigaw ako, "Tulong!" Pero walang boses na lumalabas.
Ang narinig ko lang ay isang tinig mula sa malayo. Balik ka. Hindi pa tapos. Nilingon ko ang bahay at doon ko nakita ang lahat ng bintana may nakasilip, mga muka, lahat sila nakatingin sa akin. Ang huling naalala ko ay ang pagdapa ko sa kalsada. Nanginginig habang ang mga tao ay nakapalibot na sa akin. Sabi ng isa, nakita daw nila akong galing sa bakuran ng laperal, parang nagwawala. Nang i-check ko ang camera, walang laman, walang video, puro static. Pero sa recorder, may natira. Salamat. Nakita mo na kami. Pagkarinig ko noon, biglang bumaba ang temperatura sa loob ng kwarto. At sa screen ng camera, habang nakapost ang video, may frame na lumitaw. Larawan ko sa loob ng laperal. Pero hindi ako mag-isa. May babae sa likod ko nakatingin, nakangiti. Lumipas ang mga buwan at hindi ko na muling tinangkang bumalik sa Baguio. Pero gabi-gabi, sa tuwing naririnig ko ang tunog ng piano sa isip ko, parang may tinig na bumubulong. Hindi mo kami ginulo. Pinakinggan mo lang. Nasa isip ko, marahil hindi lahat ng multo ay masama. Baka may ilan na naiwan dahil may hindi natapos na kwento. At minsan, tayo ang mga bisita, ang nagiging tagapagdala ng kanilang alaala. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa Baguio at makitang nakatayo pa rin ang puting bahay na iyon sa Leonard Wood, tumigil ka sandali, makinig ka. Baka marinig mo rin ang musika ng piano at ang tinig na nagsasabing, Huwag kang matakot. Bisita ka lang.